Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa sa mga marahil na hindi alam ng aking mga kakilala at isang katotohanan na pinagmamalaki ko ay ang katotohanang malapit ako sa aking nanay. Isa akong certified mama's boy. And I am proud. Sa kultura po nating mga Pilipino, hindi po maganda yung pagtingin natin o pagkilala sa mga tinuturing nating mama's boy. Bakit? Sapagkat ayon sa ilan, kapag daw mama's boy ka, sunod-sunuran yan sa nanay niya. Pag mama's boy ka, wala yan sariling diskarte. Kahit malaki na, nakasandig pa rin sa kanyang nanay. Sa nanay pa rin umaasa. Pero sa katunayan, hindi ito ang isang kahulugan ng pagiging mama's boy o daddy's girl para sa ilan. Ang isang mama's boy ay isang anak na kumikilala sa kanyang nanay. Ang mama's boy ay isang anak na lalaki na gumagalang sa unang babaeng nagpatibok ng kanyang puso at kalooban. Kaya nga po sa natatanging pamamaraan sa pagdiriwang natin ng ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ating pinararangalan ang mga pastol, ang mga nanay at ilaw ng tahanan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang. Hindi malayo yung pagiging pastol ni Jesus sa bukasyon ng mga ilaw ng tahanan, ang ating mga nanay. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, lalo't higit sa mga lalaki naririto, huwag kayong mahihiya, huwag na huwag niyong ikakahiyang sabihin na ako ay mama's boy. I am my mama's boy. Pinapatunayan lamang nito na ang inyong nanay, ang ating nanay, ang siyang unang babaeng iginalang, minahal, at ikinarangal natin bilang mga anak. Sinasabi po natin ang isang kilalang motto o kasabihan, mothers know best. Ang mga nanay daw po, hindi lamang alam ang lahat, kundi ang ibig sabihin ng mothers know best ay alam ng mga nanay ang iba't ibang pamamaraan sa pagdiskarte sa buhay. Why they know best? They know best because mothers use not only their minds. Mothers are not only intellectuals, but also mothers know best because they use their hearts. Ang mga nanay daw po, gamit palagi yung kanilang puso upang malaman at madiskartihan ang maraming bagay. Nung bata po ako, takot na takot po akong magsinungaling sa nanay ko. Bakit? Sapagkat alam ng nanay ko kapag nagsisinungaling ako. Alam ng nanay ko kapag may pinagdaraanan ako. Alam ng nanay ko kapag may iniinda akong sakit. Alam ng nanay ko kung nagsasabi ako ng totoo. Tunay ngang mothers know best because they use not only their minds, but also mothers use their hearts. Kung kaya nga po ngayong ika-4 na linggo sa muling panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon na tinatawag din nating Good Shepherd Sunday, this Sunday is not only devoted to all shepherds, to all pastors who became shepherds, but also shepherds, just like mothers who pastor their children. Kaya ngayong umagang ito, ano po ba yung dapat nating gawin nang sa gayon matularan si Jesus bilang hindi lamang basta pastol, kundi maging mabuting pastol para sa atin. At gamitin nating pamantayan ng puso upang makapagpastol ng mainam sa ating kawan. Una, Jesus is good shepherd because He used His heart to listen. Gamitin ang puso upang makinig. Ang puso po, hindi lamang po gamit upang ipump yung dugo para dumaloy sa ating katawan. Ang puso ay pwede rin gamitin sa ating pakikinig.
Sa katunayan, ayon po sa siyensya, ang mga tupa, malabo yung kanilang mga paningin. Sa katunayan, pag daw po ang mga tupa inaatake ng mga lobo, ang gagawin nila, magtatakbuhan ng mabilis. At dahil malabo po yung paningin, hindi na batid, bangin na pala yung kanilang nasa harapan. Kaya dahil po malabo yung mata, kahit bangin, tatalunin. At ito po yung isang bagay na katangian ng mga tupa. Pero alam nyo rin po ba, ang mga tupa, bagamat malabo yung kanilang mga mata, isang magandang katangian ng mga tupa, matalas yung kanilang pandinig. Pansinin po ninyo, wala pa tayong nakikitang mga tupa sa larawan na watak-watak. Ang mga tupa kinakailangan sama-sama. Bakit? Nang sa gayon, mapakinggan nila ang bawat isa. Meron po akong napanood na documentary, ipinakita na sa pamamagitan lamang ng tinig ng pastol, narinig ng mga tupa, unti-unting lumapit upang siya'y sundan at samahan. Ito po ang siyang unang paalala po sa atin. All of us who are shepherds, in some way or the other, in order for us to imitate Jesus, our good shepherd, we must learn to use our hearts to listen. Sabi po ni Helen Keller, ang Amerikanang isinilang na pipi at bingi. Ang sabi niya, ang pinakamahirap daw po sa mundo ay hindi naman po yung isilang na pipi, bingi at bulag. Ang sabi niya, ang pinakamahirap, yung isilang ka, pero hindi mo nagagamit ang iyong puso at isipan sa tamang pakikinig. At ito po yung unang bagay. We must learn to use not only our ears, but also we learn to use our hearts to listen. Alam nyo, ang nanay ko po ay Kapampangan. At isa po sa mga napakinggan o narinig kong ginagamit nilang salita, at siya namang itinuro sa akin, ang ibig sabihin ng makinig sa ating mga Tagalog, to listen, makinig. Pero alam niyo po ba, sa mga Kapampangan, ang makinig, iba ang kahulugan. Ang makinig sa Kapampangan, makiramdam. Abay mantakin ninyo, sa mga Kapampangan, ang pakikinig gamit pakiramdam. Gamit ang kalooban. Gamit ang kanilang puso. Kaya kung ibig natin maging isang mabuting pastol, gamitin ang puso sa pakikinig. Sabi po ng nanay ko nung bata ako, anak, kapag sinabi mong marunong kang magmahal, dapat handa ka ring makinig. Ginamit niyang halimbawa yung aking dalawang maliit na tenga, na kapag daw pinagdikit natin, makakabuo tayo ng hugis puso. Subukan nyo pag uwi ninyo. Tagpasin nyo yung mga tenga ninyo. Pagdikitin. Masasabi nyo hindi tayo binabarbero ng nanay ko. Na ang tengang, ang pusong marunong magmahal ay handang makinig. In order for us to become a good shepherd, we must learn to use our hearts to listen. Pangalawa, we must also learn to use our hearts to know. Gamit ang ating puso, gamit yung ating kalooban, magiging daan upang hindi lamang makakilala, kundi upang ating malaman. Isang manunulat ang misang nagsabi, the best memory bank is not the mind, but the best memory bank is in the heart. At totoo naman, dahil darating yung panahon, makakalimot tayo. Darating yung panahon, magiging kabisote tayo. Darating yung panahon, magiging ulyanin tayo at makakalimutan natin ang maraming bagay. Pero sa kabila ng ito, ang mga bagay na itinago sa loob ng puso, hindi nakakalimutan. Ang mga bawat bagay na itinago sa loob ng kalooban, hindi nawawala. What you have placed in your mind may be gone in few years from now.
But what you have placed inside your heart will stay even if you are gone. Minsan po akong umaten ng party ng isang lolo. Siya po ay 97 years old. And his memory is no longer there. His memory is no longer sharp. Pero alam niyo, ang sabi niya, ang saya-saya ko. Nung tinanong ko po, Lo, ba't ang saya-saya niyo? Alam niyo po ang sabi niya, hindi man niya alam ang kabisado, yung pangalan ng kanyang 9 na anak. Ang sabi niya, masaya ako sapagkat narito ang pamilya ko. Totoo talagang ang isip, makakalimot. Pero ang puso, laging makakaalala. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, huwag lamang natin punuin yung ating mga isip ng maraming bagay, kundi punuin natin yung ating kalooban ng maraming pagmamahal. Dumating man ang panahon na tayo'y maging ulyanin, dumating man ang panahon na wala na tayong maalala, panghawakan ng laman ng puso at kalooban upang laging maalala ang bawat kabutihan. Kaya nga po, ngayong linggong ito, no? Bukas, haharap tayo bilang isang bayan sa isang napakahalagang yugto sa ating buhay bilang Pilipino. Pipili po tayo ng mga leader, para nyo ng awa, mga minamahal kong parokyano. Pumili po tayo ng leader na hindi lamang yung sumasayaw. Pumili tayo ng hindi lamang yung maingay. Pumili tayo ng leader nung may puso. Pumili tayo ng leader na hindi lamang nagbibigay ng ayuda. Baka kung tatakbo ko ng mayor, baka manalo ko. Kasi nagpapaayuda rin tayo. Pero you deserve someone better. Pinost ko sa aking Facebook, napakarami palaging lumalapit sa ating opisina. Bakit? Nanghihingi ng panggamot. Ang dami laging lumalapit sa atin, walang makain. Tapusin natin yung ganitong sitwasyon sa ating pamayanan. Huwag lamang pumili ng politiko na nagbigay ng pang-ayuda kaya't iboboto mo. Sabi ko minsan sa aking post, ang totoong nagmamahal, hindi umaalis. Subalit ang totoong nagmamahal, hindi lamang bumabalik. Ang totoong nagmamahal, nananatili. Nananatili. At ito ang siyang panawagan natin ngayong linggong ito. We must use our hearts so that we would know. Kagaya ng mabuting pastol, kilala niya yung kanyang mga tupa. Bakit? Sapagkat gamit, hindi lamang yung kanyang isip, kundi gamit ang kanyang kalooban. At ang panghuli, we do not only use our heart to listen, we do not only use our hearts to know, but most importantly, we must use our hearts so that we can follow. Ang puso ginagamit din sa pagsunod, sapagkat kapag sumunod ka ng walang puso, ang tawag doon, hilaw. Ang totoong pagsunod, yung bumubukal sa loob. Ang taong ayaw sumunod, hindi lamang ang tawag natin ay matigas ang ulo, pero ang taong ayaw sumunod, ang tawag doon, matigas ang puso. Kaya alam ninyo, mga magulang, kapag matigas ang ulo ng inyong mga anak, ito hindi lamang simpleng pagiging salbahe. Ito'y bumubukal at nakaugat. Gaano ba nila kamahal ang kanilang mga magulang? Sasabihin ng mga anak, aba syempre, Father, mahal namin yung mga magulang namin. It's no-brainer. Pero marahil oo, mahal ang mga magulang pero mas mahal ang barkada. Mahal ang mga magulang pero mas mahal ang sarili. We must use our hearts so that we can follow and hear
the voice of the true shepherd calling us to follow Him. Ngayong linggo, napakasimple ng mensahe ng ating bawat ipinagdiriwang. We must use our hearts so that we can listen. Ang pusong marunong magmahal, handang makinig. We must use our hearts to know. Madali natin malalaman ng isang bagay kapag puso sa puso ang siyang nag-uusap. At panghuli, madali ang pagsunod kung gamit ang ating puso. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal po natin ng ating bawat ilaw ng tahanan. Hindi man sila perpekto, marami man silang kahinaan, pero ang ating mga magulang, lalo't higit ang ating mga nanay, ang siyang konkretong larawan ni Jesus na pastol sa bawat tahanan. Ipagdasal natin yung mga nanay na hindi na natin kapiling ngayon. Ipagdasal natin yung mga nanay na nakaratay sa banig ng karamdaman. At lalo't higit, ipagdasal natin ang mga nanay na naging mahina na tumupad sa kanilang banal na tungkulin na maging magulang sa loob ng tahanan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tumahimik tayong sumandali. Kung si Jesus nagpapakilala, hindi lamang basta pastol, kundi mabuting pastol, mainam na tignan ng ating mga sarili. Kamusta naman ako bilang kanyang tupa? Kung si Jesus bilang pastol ay mabuti, ang paanyaya sa atin, hindi lang basta maging tupa. Ang paanyaya sa atin, maging mabuting tupa, maging mabuting kawan ng ating mabuting pastol na si Jesus sa ating sambayanan. Amen.